Welcome to Donmar TV News Channel. Napakasakit to kay Madam Leni Robredo ito ha. Mantakin mo. Lahat ng kaepalan, ginawa mo na. Ha? Kesyo yung tatawag ka pa ng AFP. Ha? Kesyo yung tatawagan mo pang lahat ng kapulisan. Para ay ikaw kesyo tumutulong, di ba? Tapos ganyan. Ay ba, anak ng tutsa. Kung ako yan, magre-resign na lang ako eh. Alam mo kung bakit? Isipin mo ha, mas nauna pa sa'yo si Manny Pacquiao na isang boksingero. At senador din naman siya. Matalino naman din kasi si Manny Pacquiao kahit yan po Pero kaya lang kung ikukumpara mo naman kay Leni Robredo pagdating sa politika, ha? Si Manny Pacquiao, alam naman natin, boksingero na naging senador. Alam naman natin kung bakit yan naging senador, di ba? Siyempre, kilala siya, champion siya. Pero in terms of political experience, abay, mas madami yung si Leni Robredo, congresswoman, tapos ano pa, asawa pa ng dating secretary. Sabihin lahat na eh. Tapos isipin mo siya pa ang pambato ng buong Liberal Party, Dilawan. Tapos ganyan, nga. Sakit naman ito, sakit sa, isipin nyo yan bago matapos ang taon, okay? Bago matapos ang 2020, talagang binulaga pa tayo ng ganitong klaseng survey. Abay, pambihira naman Siguro paano kaya nag-New Year ito si Leni Robredo? Sabi niya anak naman ng syempre magmumuni-muni yan. Ha? Anak na lahat ginawa ko na. Nalaglag tuloy. Ay, nahulog. Ay, hindi. Alam nyo, isipin mo kung ari ako si Leni Robredo. Abay, ginawa ko na lahat. Ha? Nagpamerienda na ako ng malupit sa media. Okay? Tapos ano pa? Abay, empake pa ako, nagpa-package pa ako dun sa relief. Isipin mo nag-relief ka pa. Ikaw mismo yung nandun sa bodega. Paupo-upo ka pa dun Kesyo, insultuin mo pa si Mocha. Ako nagre-relief, ako nag-aayos. Tapos biglang ganyan. Anak ng wedding. Tapos, sinubukan niya pang mag-English. Alam naman natin baka hindi siya gumawa, baka yung mga writer lang din yung pulpul ang gumawa nun. Di ba? Isipin mo na lang. Lahat, ano pa? Abay, nagradyo ka. Ikaw na mismo nagradyo para talagang yung awareness mo'y kumalat, di ba? Abay, mantakin mo naman. Ito pa, isipin nyo. Mas nauna pa si Isko Moreno. Hindi naman sa ikaw vice president ka na National vice president ka na. Ito si Isko Moreno, mayor lang na Maynila. Kaya lang sa madaling salita sa ganitong klaseng survey ang ibig lang sabihin yan, mas may ginagawa pa si Isko Moreno kaysa sa'yo. Mas meron pang accomplishment yung mama kaysa sa'yo. Kakahiya niyan. As in, nakakahiya ho yan Ako talaga yung vice president, tas ganyan ka. Talaga magre-resign na ako. Sabi ko nga, bakit pa ito naging vice president? Alam mo yun? Kung dito nga, okay, isipin nyo na lang to Isipin nyo na mabuti ito. Kung dito sa survey ng pagka-presidente, pang-anim ka, ang layo-layong mo, paano ka nanalo ng vice president? Pambira saan naman lang kung naging at least pangatlo o kaya pang-apat. Ang layo ano pa? Tinalo pa siya nito ni Mayor Sara Duterte. Isipin mo naman yun. Isa pa, ito isipin nyo ito mabuti. Isipin nyo nang mabuti. Sa edad pa lang Alam nyo kung bakit talaga Ito lang yan. Ito lang aking pananaw lang ito I may be wrong, pero kayo na bahala mag-judge Ay kayo din. Comment nyo din dyan sa baba kung bakit itong si Mayor Sara Duterte ang nag-number 1. Alam nyo, isang sa tingin ko talaga, ang mga Pilipino nais ng continuity na mula kay Pangulong Duterte, gusto nila maayos Ibig sabihin, approve sila kay Pangulong Duterte, gusto nila yung susunod ganun din.
Kung maaalala ninyo, si Mayor Sara Duterte, hindi naman niya na dahil lang sa anak ni Pangulong Duterte. Hindi ho. Kasi si Mayor Sara Duterte, pag si Pangulong Duterte dati ay hindi na makakatakbo bilang mayor, ang laging tumatakbo ay si Mayor Sara Duterte. At syempre siya na ang nagiging mayor. At pag naging mayor si Mayor Sara Duterte, nakikita nila yung pamamalakad ni Pangulong Duterte pareho lang kay Mayor Sara Duterte. Okay? Ibig sabihin nun, magaling si Pangulong Duterte magpatakbo bilang mayor noon sa Davao, magaling din si Mayor Sara. Hindi dahil sa anak lang siya. Hindi ho ganon. Kasi marami naman tayong alam na alam mo yun, dahil lang sa family name ng mga politiko na ito, kaya sila naging kilala o kaya sila naiboto. Pero itong si Mayor Sara Duterte, kita ng mga taga Davao ito Sa katunayan niya, may bulong-bulungan pa nga, di ba, na si Mayor Sara Duterte, mas stricto pa yan sa ama niya kita naman natin na hindi nawawala yung kalidad ng pamumuhay sa Davao pag si Mayor Sara Duterte na nakaupo pag mayor doon, di ba? So sa feeling ko lang, ganun din ang nais ng mga Pilipino. Nakita nila na ang ganda ng pamamalakad ni Pangulong Duterte at nais nila ng parehong klase ng pamamalakad sa susunod na mga taon pa. So yun ang sa tingin ko kung bakit naging numero 1 si Mayor Sara Duterte. Maibalik ko lang naman. Tingnan mo. Tingnan mo na lang kung sino ang number 2. At pang ilan ito si Robredo. Diyan pa lang makikita mo na kung sino talaga ang nanalo ng Vice President. Diba? Ang layo ni Leni Robredo kay Bongbong Marcos. Ano ba yan? Lokohan na ba talaga ito? Hindi man ito botohan, pero kahit pa paano, sabihin na natin may margin of may margin of error yan, may mga ganyan-ganyan. Pero alayo alayo nung lamang ni Bongbong Marcos kesa kay Robredo. So ibig lang sabihin nun, na magic tayo nung 2016 election. Ito baka lang sabihin ninyo, masyado ka naman naniniwala sa mga survey. Alam nyo po, okay, kahit minsan alam natin, nakakaduda yung ibang mga survey, pero kahit papaano, meron din yang meron din tayo mapupulot na aral dyan at syempre kahit papaano, meron din katotohanan yan. Minsan may dagdag bawas, hindi naman natin kakailan yan, pero ano pa rin yan? Medyo malapit pa mataas pa rin yung percentage na totoo po yan. Okay? So, hindi natin maaalis yan. Tingnan mo isipin nyo na lang ito. Sabi ko nga ito hindi natin na gusto to, si Grace po, di ba? Etong si Grace po, lumamang pa kay Robredo. Alam mo yun? Itong taon to, alam naman ng lahat ng taong bayan na kung hindi nagpapadelay sa mga gawain ng DOTR, walang alam niya kung hindi pumuna ng pumuna, kung ano-anong bumatikos, yan lang ang alam niya. Wala nga magandang naayos yan O, di ba? Pero bakit naandyan pa rin yan? Kung iisipin ninyo. At ang laki pa rin ng lamang niya kay Robredo. Kaya talagang sa totoo lang, kung ako ang PR team at ako ang mga tauhan ni Robredo, mag-iisip na talaga ako ng ibang strategy. Kasi ibig lamang pong sabihin niyan, kayong mga nandyan, nakapaligid dyan sa opisina ni Robredo, mahiya-hiya naman kayo. Ibig sabihin niya, sinusuka yung amo ninyo. Ibig sabihin, wala kayo, hindi kayo marunong, mga hindi kayo maalam. Wala kayong alam mo yun? Ang ina nyo, wala kayong touch doon sa ground. Kasi feeling ninyo, porket marami kayong Twitter, si Leni Robredo, let Leni leads. Tingnan mo nga, let Leni leads, pang-anim. Di ba kayo nahihiya niyan? Alam nyo yun, sabi ko nga, kung ako talaga, eto na lang payo ko sa'yo, Robredo, kung ako sa'yo,
kung ako sa'yo, si Santi yung mga lintik mong mga tauhad dyan. Mga walang silbi. Walang mga alam. Isipin mo nandiyan ka. Wag mo ko sasagutin na, hindi, nagtatrabaho lang naman kami. Tayo pa nagbobolahan dito sa Pilipinas? Paano nagtatrabaho? Alam naman natin, lahat kayo nakapokus dyan sa 2022. Huwag na tayo maglokohan. Tayo naglolokohan para mga bata. Lahat ng mga politiko nakatingin yan dyan. Wala ka ng ibang pupuntahan, Robredo. Okay? Kung hindi, presidente. Huwag mong sabihin gusto mo na lang mag-retire. Huwag tayong ganon. Alam naman natin na simulat sa pool, may may ambisyon ka eh. Diba? Tinatanong ko lang naman. Lahat ng gimmick nyo yung para ng bus. Diba? Kaya nga sa totoo lang, bad trip itong si Secto Gade, tsaka yung MMDA. Bakit kamo? Ba nilagay yung bus sa gitna? Paano napapara si Leni Robredo dun sa tabi, di ba? Pinahihirapan nyo si Leni Robredo, pambihira naman kayo. Paano siya makaka-epal niyan? Sige nga. Alam mo ko ako sa'yo, Madam Leni Robredo, ito lang. So kung ako sa'yo, siguro ka na lang. Ito, hindi naman siya pero ka na lang, maging vlogger ka na lang. Baka baka sumit ka pa kasi alam naman natin yung ibang mga dilawa mo tsaka mga pawok mong ang alam lang niyang gawin kung hindi mag-TikTok magaganong-ganon lang di ba? Ay nako, Leni Robredo. Sayang ang oportunidad na naging vice presidente ka kuno. Sayang ang oportunidad na sana kaysa ang ginawa mo bumatikos ka. Ilang beses ka nang aniligay ni Pangulong Duterte sa kabinete niya eh. Ilang beses ka nang binigyan ng tsansa para magtrabaho na maayos eh. Pero anong tawag sa'yo ni Pangulong Duterte? Incompetent. Ano tawag sa'yo? Epal.